May isang dalaga na aspiring magtrabaho sa abroad as an entertainer. Tapos one day, nasa isang karinderya siya. Habang kumakain, may lumapit sa kanya na babae. May bit-bit na baby. Tapos may akay-akay na toddler. At sabi sa kanya nung ali, "Miss, hindi ko na kayang buhayin yung anak ko, yung bata. Pwede bang kupkupin mo na lang?" Weird man pakinggan, pero for some reason, kinupkup nung dalaga yung bata. Tapos after niyang kunin yung bata, tinanong niya ngayon yung ali kung saan niya dadalhin yung isa pang akay-akay na toddler. Ang sabi nung ali, hahanapan niya rin daw ng kukupkup. Hahanapan niya rin daw ng magpapalugay. Nag-decide kami yung magkakaibigan na pumunta dito sa Bethany para magkaroon ng outreach program. Malapit talaga sa puso ko yung mga batang orphans, yung mga ulila, yung mga wala ng magulang, dahil kagaya nila at kagaya nung kinakwento ko sa storya ko kanina. Yung baby na kinakwento ko, ako yun. Nandito tayo ngayon sa Bethany House Orphanage dahil yung tropa namin na si Sam gusto niyang makatulong sa birthday niya sa mga orphans. Natutuwa si God na nandito tayo, sama-sama tayo para i-extend sa mga bata yung pagmamahal ng Diyos. So sana mamaya yun yung goal natin, yung maparamdam sa mga bata na uy, totoo pala si God kasi dito sila eh. May verse na Jeremiah ata yung sabi, "Pray to me, I listen." So, sure ako yung mga bata dito nagpipray yan. So, sana maisip nila, sinagos ni God yung prayers natin na may bumibisita sa atin at may nagpaparamdam na ay may ibang tao nagmamahal sa akin. Dati, iniisip ko lagi, ano nga kaya kung ampun ako, ano mag-feel ko? Siguro magtatampo ako sa magulang ko, hanapin ko yung totoong magulang. Di ba yung sa mga TV ka na? Kaya nung nalaman ko na si Kyle ay totoong ampun, yung na-shock talaga ako. Kasi parang, seryoso ka ba? Parang gano'n. Ako naman, nung narinig ko yung kwento ni Kyle, actually nadurog talaga yung puso ko. Nung tinanong ko siya, sabi ko, anong na-feel mo nung nalaman mo na ganun pala yung kwento? Sabi niya, actually grateful siya kasi may nag-alaga at nagpaaral sa kanya kahit hindi niya kaano. And para sa akin, that washed away all of my entitlement in life. Kasi ako parang konting sermon lang, nasigawan na konti, tatampo na tayo, di ba? Pero itong si Kyle, kung totoo siya, hindi niya kilala yung magulang niya, pinamigay lang siya sa random person. Tapos pag tinanong mo siya kung anong masasabi niya sa parents niya, grateful siya. Na at least may kumagod sa kanya, may nagpapakit sa kanya. Grabe lang. So, sa very short time namin na nandito sa Bethany House, we don't wanna miss the chance na mag-impart ng hope sa mga bata na nandito. And I think one thing na we can share with them na pwede mag-stay sa kanila kahit wala na kami dito is our music. Umagang puno na pag-asa. Ano eh? Hindi ka na mag-iisa. Sa aking piling.
Marami nagtatanong sa akin kung ano daw yung reaction ko nung malaman ko na ampon ako. Na ano daw yung na-feel ko daw bang mag-rebelde or what. Pero never it came to my mind na gawin yun. Kasi for me, na-practice ko siya na maging grateful in everything that I have. Oo, wala ako nito. Oo, hindi ko na-experience to. But I know na merong isa, at least, kasi kahit isa lang yon na reason to celebrate. I would be glad to celebrate with that. Hindi ko alam kung ano yung reason behind your decision na ipamigay ako or ipakup-kup na lang ako sa ibang tao. Hindi ko alam yung reason kung bakit nagkaganito. Pero I just want you to know na napatawad ko na kayo at wala akong sama ng loob sa inyo. Know that I'm always praying for you. I'm always praying for protection over you. And I know na darating yung araw, magkita man tayo or hindi man tayo magkita, I know there is heaven that waits for us. And I know we could be united as a family. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa pamilya na kumugtong sa akin at hindi ako itinuring na iba sa kanila. Thank you for allowing yourselves to be used by God. Kahit total stranger na baby, binigay nyo, minahal nyo, pinag-aaral nyo, binihisan nyo. Sa lahat ng tao na may storya na kagaya ng kwento ko, gusto lang sabihin ay always embrace your unique story. Hindi ko alam kung masakit man yung pinagdaanan nyo, madilim man yung naging nakaraan nyo, pero I hope you cling to the hope na merong pag-asa at the end na darating din yung umaga sa bawat gabi na pinagdadaanan.